Dudut. Isang mapayapang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Ako po si Riven. Hindi ko na babanggitin ang tunay kong pangalan, hindi dahil sa nahihiya ako, kundi dahil alam kong may mga taong makakakilala sa akin. Kahit pagaano ko subukang itago ang mga detalye ng nakaraan ko. Papa Dudut, lumaki po ako sa San Marcelo, Occidental Mindoro, isang simpleng bayan na parang nakalutang sa gitna ng alon ng katahimikan, pero sa likod ng katahimikang iyon, nakatago ang mga kabataang kagaya ko na naligaw ng landas at naubo sa mga maling barkada. High school pa lamang ako, pasaway na ako. Hindi ako proud sa bahagi ng buhay kong iyon, pero iyon ang totoo. Marunong na akong uminom, manigarilyo at halos doon na tumira sa tambayan naming tinatawag naming bodega, isang lumang barong-barong sa likod ng palaisdaan. Doon ako natutong tumawa ng malakas, pero doon ko ring unang naramdaman kung gaano kababaw ang saya kapag mali ang pinanggagalingan nito. Ang papa ko ay nasa Saudi noon, mama ko naman ay araw-araw umiiyak dahil sa ugali kong hindi niya maunawaan. Hindi naman ako masamang tao, Papa Dudut, pero naging bulag ako sa adrenaline, sa barkada, sa mga bagay na akala ko noon ay sukatan ng tapang at galing. Kasama ko sa grupo sina Lem, Jorik at Marco, puro mga kababata ko. Walang babae sa grupo, walang matinong direksyon, walang iniisip kundi kung anong gulo ang papasukin sa susunod na araw. Ganoon paulit-ulit ang takbo ng buhay ko. Gising hingin pera kay mama, tambay tagay uwi tulog. Halos wala na akong pakialam kung may pasok ba o wala. Hanggang isang gabi, isang desisyong hindi ko inaasahan ang magbabago ng direksyon ng istorya ko. May sinabi si Lem na may mga babaeng gustong sumali sa grupo. Medyo natawa ako noon, Papa Dudut. Hindi ko ma-imagine may babaeng gugustuhing sumali sa isang samahang puno ng kalokohan, ingay at walang kapupuntahan. Pero doon ko unang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso ko. Isang pintig na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Hindi ko pa siya kilala noon. Hindi ko pa alam ang pangalan niya. Hindi ko alam kung anong klase siyang tao. At hindi ko rin alam kung bakit bigla akong kinabahan. Ang alam ko lang, Papa Dudut, sa gabing iyon, bago pa man magbago ang mundo ko, may isang pakiramdam na tahimik na sumiksik sa dibdib ko. May paparating na bagyong hindi ko kayang takasan. At doon nagtatapos ang unang bahagi ng kwento ko, Papa Dudut. Kung paano nagbago ang takbo ng buhay ko. Kung paano ko nakilala ang babaeng iyon at kung paano niya ginulo at inayos ang buong pagkatao ko. Iyan po ang ikukwento ko sa susunod na bahagi. Dear Papa Dudut, naaalala ko pa ang gabing iyon. Gabing para sa amin ay ordinaryo lang, pero para sa puso ko, iyon pala ang magiging simula ng pagbabago. Dumating ang 4 na babaeng bagong recruit. Maingay ang iba, halatang kabado, halatang pinipilit lang ang tapang. Hindi ko sila masyadong pinansin dahil sanay na ako sa mga pakitang lakas ng mga bagong sumasali, pero nang piringan na ang huli sa kanila at tinawag para sa magaan na hazing, parang biglang humina ang hangin sa paligid ko, Papa Dudut. May pumigil sa braso ng isa sa amin, pinsan daw niya. At nang tanggalin ang piring sa mata niya, doon ko siya unang nakita. Siya si Amara. Isang pangalang hindi ko pa alam ng mga sandaling iyon, pero parang matagal ko nang kilala ang anyo niya. Hindi siya ang tipo ng babaeng hinahangaan ng barkada ko. Hindi siya maingay, hindi siya pa-cute, walang kolorete sa mukha at hindi rin malakas ang dating. Inosente. Tahimik, tamang-tama lang.
at napakagaan niyang tingnan para siyang isang paalala na kahit sa gulo at kapilyuhan ng mundong ginagalawan ko, may mga taong hindi nadudumihan ng ingay. Napatitig ako, Papa Dudut. Hindi dahil sa ganda lamang, kundi dahil sa kung paano niya kinagat ang labi niya. Nang maramdaman ang palo sa binti, hindi nagreklamo, hindi umiyak. Parang pinipilit ang lakas kahit halatang hindi siya sanay sa ganitong klasing mundo at sa gitna ng ingay ng mga kasama ko sa sigawan at tawanan, may isang tanong akong hindi maalis sa isip ko. Anong ginagawa ng isang babaeng kagaya niya sa mundong kagaya nito? Hindi ko iyon nasagot, pero alam kong mula noong gabing iyon, nagbago na ang lakad ng mga paa ko, nagbago na ang tibok ng puso ko, at nagbago na ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Kinabukasan sa school, parang ako ang unang tumakbo papasok. Ni hindi ko maintindihan bakit ang sipag ko bigla, hindi ko pa inaamin kahit kanino, pero umaasa ako na makita ko siya. Hinahanap ko kung saang section siya, kung anong year level, kung may kakilala akong pwedeng magkwento tungkol sa kanya. At nang makita ko siya sa pasilyo, papalabas ng classroom para akong napako sa kinatatayuan ko. Ang linya ng uniform niya ay 2 guhit, ibig sabihin pareho pala kaming second year. Hindi ko alam kung anong klaseng tuwa iyon na naramdaman ko sa dibdib ko. Pero ang mas hindi ko makakalimutan, Papa Dudut, ay ang sumunod na nangyari. Sa dami ng estudyante sa hallway, may biglang tumama sa akin at natapakan ang sapatos ko. Inis na inis ako noon dahil iyon ang pinakaayaw ko. At nang tumaas ang tingin ko, siya pala iyon, si Amara. At Papa Dudut, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako nakakibo. Nawala ang inis, nawala ang yabang, nawala ang tapang-tapangan ko. Parang bumalik ako sa pagiging bata, parang may humila sa boses ko at tinanggal. At nang umalis siya kasama ang mga kaibigan niya, naiwan akong halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang epekto niya sa akin. Pero isang bagay lang ang malinaw, ayoko pang matapos ang araw na iyon nang hindi ko ulit siya nakikita. At pagdating ng Biyernes, ang araw ng session ng grupo, hindi ko na maitago ang kasabikan ko. Unang beses, Papa Dudut, unang beses na may dahilan ang pagpunta ko sa hideout na hindi alak, hindi gulo, hindi barkada, dahil sa gabi ring iyon ay doon magsisimula ang kwento na hinding-hindi ko makakalimutan. Dear Papa Dudut, Biyernes noon, araw na para sa iba ay ordinaryo lang, pero para sa isang kagaya kong unang beses naghintay ng isang tao para iyong piyesta sa dibdib ko. Maaga akong dumating sa hideout. Hindi ko alam kung dahil ba sabik ako o dahil gusto kong makita si Amara bago pa man makita siya ng lahat. At para hindi nila mahalata kung ano ang nararamdaman ko, isa-isang dumating ang mga kagrupo ko. May daladalang yosi, alak, ulutan, normal. Pero ako, iba ang hanap ng mata ko. At nang pumasok si Amara kasama sina Lira at Nanel, parang tumahimik ang buong barong-barong. Hindi naman talaga tahimik, pero ganoon ang pakiramdam ko. Parang nagdahan-dahan ang mundo. Ngumiti siya sa lahat, parang ang dali-dali para sa kanya, maging palagay, ang loob sa mga tao. Pero nang tumapat siya sa akin, kumunot ang noo niya at para bang may pag-aalangan sa ngiti niya. Para bang ang sinasabi ng mukha niya ay, "Ikaw yung masungit kahapon." At oo, Papa Dudut, ramdam ko yon. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na hindi ako ganoon, pero napako ang dila ko.
Maya-maya, inatasan kami ni Lem na bumiling yosi. Kami raw dalawa ni Amara. At parang biglang sumigaw ang dibdib ko, ito na yon. Ito na ang pagkakataon ko. Lumabas kami at hindi siya sumabay sa paglakad ko. Nasa likuran ko lang siya, parang may distansiyang hindi ko matawid. Tumigil ako biglat at bumangga siya sa likod ko. Hindi ko alam kung sinadya kong tumigil o sadyang hindi ko napigil ang sarili ko, pero doon nagsimula ang una naming asaran. Hindi ko na ikukwento ng detalyado, Papa Dudut, pero ang totoo, sa bawat sumbat niya, sa bawat irap, sa bawat pagsimangot niya sa akin, lalo akong nabighani. Napakasimple niya. Napakabata man ng isip, pero napakatotoo. Walang arte. Walang patumpik-tumpik. Pagbalik namin sa hideout, umalis agad siya dahil may curfew daw siya. At sa pag-alis niyang iyon, para akong binawasan ng kalahating hininga. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Hindi pa naman kami close, wala pa naman talagang koneksyon, pero Papa Dudut, sa unang pagkakataon, may dahilan akong umuwi ng nakangiti. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa school. Hinahanap ko siya sa hallway, sa canteen, sa pasilyo ng building, kahit saan. At nang makita ko siya, kasama ang mga kaibigan niya, para akong grade school na nahuli sa pagnanakaw ng tingin. Hindi niya ako kinibo, pero tumingin siya sandali at sa loob ng isang iglap, parang bumilis ang buong mundo sa akin. At doon ako nagsimulang magtanong tungkol sa kanya, kung anong section, anong schedule, at nang malaman kong second year din pala siya kagaya ko, mas lalo akong natuwa, para bang sinadya ng tadhana. At nang sumunod na araw, naulit na naman ang asaran namin. Nakabangga siya sa akin. Natatapakan ako. Naiinis ako. Naiinis siya. Pero sa ilalim ng lahat ng inisang iyon, may unti-unting umuusbong na kakaiba. Hindi ko man aminin noon, pero Papa Dudut, hinihintay ko siya. Hinihintay kong mairita siya sa akin. Hinihintay kong sumimangot. Hinihintay kong taasan ako ng kilay. Hinihintay kong sabihing masungit ako. Kasi sa bawat pag-aalburuto niya, may dahilan akong kausapin siya. May dahilan akong tumingin sa kanya. May dahilan akong alagaan siya kahit hindi ko sinasabi. At iyon ang hindi ko inaasahan, na dahil sa kanya, unti-unting nababawasan ang bisyo ko. Unti-unting naglalaho ang pag-inom ko. Unti-unting nawawala ang tapang-tapangan ko. Unti-unting nagiging maaga ang pagpasok ko. Hindi ko pa kayang aminin noon, Papa Dudut, pero sa araw-araw na pagdaan, unti-unti nang nagbabago ang mundo ko at mas lalo iyong tumibay nang dumating ang isang araw na hindi ko inaasahang magpapalapit sa aming dalawa. Dear Papa Dudut, doon nagsimula ang araw-araw kong dahilan para gumising ng maaga. Hindi dahil sa school, hindi dahil sa tropa, kundi dahil sa kanya, kay Amara. May mga araw na gusto ko siyang lapitan, pero nauudlot ako sa hiyang hindi ko alam kung saan nanggaling. May mga sandaling gusto ko siyang kausapin, pero mas nauuna ang kaba sa dibdib ko. At may mga pagkakataong gusto ko siyang ipagtanggol sa inis ng mundo, pero pinipili kong tumahimik. Pero hindi naman palaging tahimik ang pagitan namin. Mas madalas, maingay, maasar, magulo, at doon yata kami unang nagkaintindihan. Isang umaga, dala ko ang bulaklak na pinitas ko mula sa halamanan ni Mama. Mga rosas na medyo punit na dahil hindi naman ako sanay mamitas. Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag ang kaba ng araw na iyon. Parang bawat hakbang ko sa pasilyo, may tumitibok na parte ng dibdib ko na parang sasabog. Nakita ko siya, nakaupo,
Naghihintay ng teacher kasama ang mga kaibigan niya. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, hindi niya ako iniwasan. Hindi siya sumimangot. Hindi siya umirap. Nakatingin lang siya na parang may gustong malaman. Lumapit ako. Hindi ako makahinga. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Pero tinuloy ko. Inabot ko ang bulaklak sa kanya. At nang makita niyang bulaklak nga iyon, halos pulaan ang pisngi niya. Tapos nagtawanan ang mga kaibigan niya at parang gusto kong lamunin ng lupa sa hiya. Pero nang tumingin siya ulit sa akin at nang ngumiti siya, parang naging tama lahat ng kahihiyan ko. Biglang gumaan ang loob ko. At mula noon, Papa Dudut, binibigyan ko siya ng maliit na dahilan para ngumiti sa bawat araw, minsan sandwich, minsan candy lang, minsan simpleng sulat na walang pangalan. Hindi ko masabi kung bakit pero gusto kong maramdaman niya na may nag-aalala sa kanya kahit hindi ko pa aminin ng diretsahan. Napapansin iyon ni Amara kahit ayaw niyang magpahalata. Kapag inaalok ko siya ng pagkain, kunwari ayaw, pero tinatanggap din naman sa huli kapag sinasabay ko siyang maglakad. Kunwari hindi niya kailangan pero hindi rin siya lumalayo. Unti-unti, parang nagiging natural na ang presensya ko sa buhay niya. Hindi man kami magka-holding hands, hindi man kami sweet sa harap ng iba. Pero ang katahimikan sa pagitan namin ay may sariling wika na kami lang ang nakakaintindi. At sa bawat araw na nakikita kong lumalambot ang puso niya, mas lalo akong nahuhulog. Hanggang isang araw nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Habang papasok ako sa building namin, nakita ko siyang umiiyak, tahimik. Pero ramdam ko ang bigat sa puso niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako nasanay sa ganoong eksena. Ang alam ko lang, ayaw ko siyang nakikitang nasasaktan. Kahit hindi ko pa alam ang dahilan, kahit hindi ko pa siya girlfriend noon, parang automatic na gumalaw ang paa ko papunta sa kanya. At nang tumingin siya sa akin, gamit ang mga matang puno ng pag-aalala, parang gusto kong kunin lahat ng sakit na meron siya. Hindi man niya sinabi, hindi man niya inamin. Pero alam kong kailangan niya ako. At doon, Papa Dudut, tumibay ang desisyon ko. Liligawan ko siya, hindi sa biro, hindi sa asaran, hindi sa birong pang high school, kundi sa paraang hindi niya makakalimutan. Kasi sa araw na iyon, unang beses kong nakita na kaya ko palang magmahal ng mas malalim pa sa akala kong kaya ko. Dear Papa Dudut, simula noong araw na nakita ko siyang umiiyak, para bang may na-activate na bahagi ng puso ko na ayaw nang tumigil magmahal. Mas naging madalas ang paglapit ko kay Amara. Mas naging kusa na ang pag-aabot ko ng pagkain, ang paghatid ko sa classroom niya, ang paghintay ko sa labas tuwing uwian. At kahit wala pa kaming label, ramdam ko na inaangking ko na siyang para sa akin. Pero hindi naging madali ang lahat. Dahil kung may sweetness, may selosan din. At kung may saya, may mga araw ding halos sumuko kami pareho. Sa dami ng hindi pagkakaintindihan. Isang tanghali, habang nasa covered court kami, bigla kong nakita ang dati kong fling na lumapit sa akin. Nagkwento lang naman, kumamusta, tumawa ng konti, pero sapat na iyon para tigasan ang mukha ni Amara na tila nanlamig ang buong paligid. Papa Dudut, ibang klase magdamdam ang isang babaeng tahimik, hindi kailangang magsalita, hindi kailangang umiyak, pero ramdam mo na, may bagyong naghihintay sa loob. Hindi siya lumapit sa akin buong hapon. Hindi siya tumingin at nung pauwi na kami,
dumiretso siya sa kabilang gate ni hindi man lang ako sinulyapan. Doon ko unang nakita ang sakit na kaya niyang maramdaman dahil sa akin. At alam kong ako ang dahilan, hindi kami nag-usap ng isang araw. Isang araw lang yon, Papa Dudut, pero para sa akin, parang isang taong paghihintay. Kinabukasan, dala ko ulit ang bulaklak na pinitas ko sa halaman ni Mama. Hindi ko alam kung tatanggapin niya, pero nagbaka sakali ako. Nakita ko siyang mag-isa sa hallway, tahimik, malungkot. Nakapayakap sa sariling braso na parang gustong protektahan ng sarili mula sa mundo. Kasama na ako doon. Lumapit ako. Hindi ko alam kung matapang ba ako o desperado lang na makita ulit siyang nakangiti. Inabot ko ang bulaklak. Sandaling tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang luha na pilit niyang pinipigilan pero hindi siya umalis. Hindi niya ako tinabig. Hindi niya tinanggihan ang bulaklak. Tanggap niya. Tahimik lang pero tanggap. At doon ko naintindihan, nasaktan ko man siya pero hindi niya kayang umiwas ng tuluyan. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa maliit na tindahan ni Mama, napagtanto ko na hindi na ito biro para sa akin. Hindi na ito simpleng asaran. Hindi na ito basta pagkapoging ginagawa ko noon para may mapansin. Hindi na, iba na. Natuto akong gumawa ng maliit na sulat, hindi love letter na cheesy, kundi simpleng mensaheng, pasensya na kung nasaktan kita. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang pinipili ko araw-araw. Isiniksik ko iyon sa loob ng folder niya noong hindi siya nakatingin. Kinabukasan, pagpasok niya sa classroom, nakita kong binasa niya iyon. Tahimik siyang ngumiti, yung tipong pilit pero ramdam mong totoo. At nung lumabas siya ng room, sinulyapan niya ako. At Papa Dudut, sa isang tingin lang, alam kong napatawad niya ako. Hindi niya sinabi, hindi niya kailangan sabihin. Kasi minsan, ang puso ay marunong magpaliwanag kahit walang salitang lumalabas sa bibig. Simula noon, mas naging maingat ako, mas naging seryoso, mas naging buo ang loob ko na ipakita sa kanya na hindi ako kagaya ng inaakala niya at unti-unti nalusaw ang distansya sa pagitan namin. Unti-unting naging pamilyar ang presensya ko sa araw-araw niya. Unti-unting nawala ang ilangan at napalitan iyon ng pag-aalala, ng ngiti, ng inaasam-asam na pagtingin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa kanya ang pinakamalinaw na sagot sa lahat ng tanong ko. Hindi man niya iyon sinabi ng direkta, pero nakita ko iyon sa kilos niya. Sa paghawak niya sa braso ko, sa paglapit niya sa akin kahit walang dahilan, sa pagtakbo niya papunta sa akin tuwing may problema siya. Naiintindihan ko, Papa Dudut. Hindi pa niya kayang aminin ng buo. Hindi pa niya kayang magsabi ng diretsahan. Pero ramdam ko sa bawat ngiti niyang para lang sa akin, ramdam ko. Unti-unti, mahal na rin niya ako at handa akong hintayin ang araw na kaya na niya itong sabihin ng harapan. Dear Papa Dudut, akala ko noon kapag mahal mo ang isang tao, lahat ay magiging madali. Akala ko sapat ang kilig, ang tawanan, ang araw-araw na pag-aabot ng bulaklak para manatili ang isang relasyon. Pero hindi pala ganoon, Papa Dudut. Dumarating din ang araw na sinusubok ka ng tunay sa paraang hindi mo kayang paghandaan. Doon nagsimula ang unang malaking pagsubok namin ni Amara. Papa Dudut, hindi ko aakalain na ang mismong pagkakamali kong ginawa noon ang babalik sa akin
sa panahon na akala kong ayos na ang lahat. Nagsimula ito sa isang bagong babaeng classmate. Sa major subject ko, simple lang siya, mabait, madaldal, at palakaibigan. Hindi ko man intensyon, pero nakasanayan naming magkatabi sa klase, mag-group work, at minsan nagkakatuwaan rin sa mga recitation. Para sa akin, normal lang iyon. Pero para kay Amara, iyon ang simula ng isang sakit na ayaw na niyang maranasan muli. Araw na iyon, Papa Dudut, maliwalas ang langit pero mabigat ang hangin. Pagkatapos ng klase, nakita ko siyang nakaupo sa likod ng library, mag-isa, tahimik at parang mas maselan kaysa dati ang paghinga. Umupo ako sa tabi niya pero hindi niya ako tiningnan at doon ko ramdam na may problema. Hindi siya nagsasalita, hindi siya umiiyak pero may sugat sa mata niya na mas matalim pa sa kahit anumang salita. At nang sa wakas ay lumingon siya sa akin, doon ko nakita ang takot. Takot na mawala ako. Takot na maulit ang nangyari noon. Takot na masaktan ulit pero hindi niya masabi ng diretsyo. Ang sabi lang ng mga mata niya, bakit kailangan pang ibang tao ang makakita ng lambing mo? Papa Dudut, hindi ako nakapagsalita. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong ipaliwanag lahat pero natatakot kang baka sa paliwanag mo lalo mo pa siyang masaktan? Yon ang pakiramdam ko. Pero mas masakit isipin na hindi ko man lang naisip na kahit maliit, kahit inosente, kahit walang mali siya, may posibilidad pala itong maging sugat sa puso niya. At doon nagsimula ang ilang araw na paglayo niya sa akin. Hindi niya ako iniwasan ng garapalan. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Pero ang pinakamasakit, hindi rin siya lumapit. Hindi na siya sumabay sa akin pauwi. Hindi na siya nag-aabot ng ngiti. Hindi na niya ako tinitingnan sa mga break time. Hindi niya ako iniiwasan. Pero hindi rin niya ako pinipili. At Papa Dudut, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Para kang nasa gitna, hindi ka niya tinataboy, pero hindi ka niya hinahanap. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko unti-unti akong lumulubog. Kahit anong pilit kong makausap siya, lagi niyang sinasabing okay lang ako. Pero Papa Dudut, alam nating tayong mga lalaki, kapag sinabi ng babaeng mahal mo na okay lang, yon ang pinakamasakit na hindi okay. Nabalik sa akin ang lahat ng pangako ko. Naiingatan ko siya na hindi ko siya padadamain ng selos na hindi kailangan, na hindi siya magdadalawang isip sa lugar niya sa buhay ko. Pero ako rin pala ang unang tumapak sa pangako ko. Isang gabi habang nasa rooftop ako ng bahay namin, sinubukan kong tanungin ang sarili ko. Bakit ba siya ganoon kasakit? Bakit ganito kasikip ang dibdib ko? At sagot ng isang bahagi ng puso ko na ayaw ko mang aminin noon dahil natatakot ka ring mawala siya. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa wakas may babaeng dumating na kaya mong ipaglaban ng hindi mo nasasabi pero nararamdaman mo sa bawat tibok ng puso mo. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Kinabukasan, sinundan ko siya kahit saan. Hindi para guluhin siya, pero para siguraduhing ligtas siya, para masigurong hindi siya nag-iisa, para lang makita ko kung humihinga pa siya sa mundo ko. Kahit ayaw niya munang tumingin sa akin. Nakita ko siyang mag-isa sa kantin, mag-isa sa bench, mag-isa sa hallway, at doon, Papa Dudut, parang sinakal ang dibdib ko. Hindi dahil galit siya sa akin, kundi dahil ako ang dahilan kung bakit bigla siyang marunong matakot sumama sa ibang tao. Bigla siyang tumayo para umuwi. At bago siya makalabas ng gate, hinabol ko siya.
Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko siya pinilit magsalita. Pero sabi ko sa sarili ko, kung kailangan kong maghintay, hanggang hindi na siya natatakot, gagawin ko. At sa pagkakataong iyon, lumingon siya unang beses pagkatapos ng ilang araw. At sa pinakamahinang tinig na halos hindi ko marinig, pasensya na nasasaktan lang ako at natulala ako, Papa Dudut, kasi sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang takot niya. Hindi niya itinago ang sakit, hindi niya ako pinaastang, wala lang. At doon ko napatunayan na kung kaya mong saktan ang isang tao ng ganyan, baka dahil mahal ka niya ng sobra at nagsimulang gumaan ang lahat, hindi dahil nagkaayos kami agad, hindi dahil bumalik sa dati, kundi dahil doon lang kami naging tunay na magkatapat. Sa wakas, naging totoo kami pareho. At doon nagsimula ang pinakamahalagang yugto ng kwento namin, ang desisyon. Piliin ba namin ang isa't isa o hayaan kami ng tadhana na magsara ang daan? Dear Papa Dudut, hindi nangyari ang pagiging kami sa eksenang parang sa pelikula. Walang fireworks, walang dramatic na ulan, walang palakpakan, walang "Will you be mine?" o official na ba tayo? Wala, Papa Dudut. Pero sa isang tahimik na hapon, habang nagpapahinga kami sa lumang bench sa likod ng school building, doon ko naramdaman ang pinakamalinaw na sagot sa tanong na ilang buwan kong pinasan. Doon nagsimula ang tunay na kami. Hindi ko man narinig ang mismong salita, pero naramdaman ko sa paraan niya pumwesto ng malapit sa akin, sa paraan ng paghawak niya sa manggas ng uniform ko, sa pagdantay ng ulo niya sa balikat ko, na para bang matagal na niyang gustong gawin. Pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob at sa pinakamahina niyang tinig, halos pabulong, gusto ko na. Pero sana, wag mo na akong saktan. Yun na yun, Papa Dudut. Yun na ang oo na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo pero kayang iparamdam ng buong buo at mula noon, hindi na ako nagtanong ng kahit ano. Hindi ko na kailangan. Kami na. Kami na sa paraan na sapat para sa amin, hindi para ipakita sa mundo, hindi para kumolekta ng picture together, hindi para mag-post, kundi kami na para sa isa't isa. At doon nagsimula ang isa sa pinakamahabang at pinakamagandang panahon ng buhay ko. Sa araw-araw, naging tahanan kami ng isa't isa. Wala kaming yaman, wala kaming malaking pangarap noon. Maliban sa makapasa sa exam, makapag-uwi ng pad paper at makauwi ng ligtas. Pero Papa Dudut, sa simpleng buhay namin, puno kami ng pangarap. Si Amara, pangarap niya maging HRM student. Gusto niyang matutong magluto, matutong mag-decorate ng cake at sabi niya noon, balang araw ay magtatayo siya ng maliit na cafe. Ako naman, pangarap kong makapagtapos kahit hirap ang bulsa. Gusto kong magkaroon ng trabaho para masabi sa sarili kong hindi ako magiging pabigat sa pamilya ko. At syempre, pangarap kong balang araw, sa tamang panahon, may karapatang akong tumayo sa harap niya at sabihing, pwede na kitang ipagmalaki sa harap ng Diyos at ng mundo. Pero kahit gaano kaganda ang panahon, dumarating talaga ang unos. At sa amin, ang unos ay dumating sa anyo ng paglaki, pag-alis at pagbabago. Nagsimula ito nang magkaproblema ang pamilya ni Amara. Ang ate niya na nasa Laguna ay iniwan ng kinakasama at higit pa roon naging malubha ang mental state nito. At dahil si Amara ang pinakabata, siya ang kailangang magbantay, siya ang kailangang magsilbi, siya ang kailangang tumulong tumayo ang ate niya.
na halos hindi na kumikilos. Sinabi niya sa akin, hindi sa paraang dramang umiiyak kundi sa isang tingin na puno ng takot at responsibilidad. Love, kailangan ko munang umalis. Hindi ko siya masisi, Papa Dudut. Kung pamilya ang tawag, hindi mo pwedeng piliin kung kailan ka lalapit. Kapag kailangan ka. At malinaw sa kanya na kailangan siya ng ate niya higit pa sa pagkailang ko. Pero hindi ko rin maikakaila na parang pinilas ang dibdib ko nang marinig ko iyon. Hindi ko alam kung paano ako magiging handa. Sa araw na hindi ko siya makikita sa hallway, sa corner ng kantin o sa bench namin, na naging saksi sa lahat ng tamis at pait ng relasyon namin, pero minahal ko siya, Papa Dudut. At kapag mahal mo, uunahin mo ang ikabubuti niya. Kahit masaktan ka. Sa huling araw niya bago siya umalis, dumaan kami sa dati naming hideout. Tahimik, walang ibang tao, walang musika, walang ingay. Tanging pag-iyak ng hangin sa gilid ng lumang bubong ang maririnig. Humawak siya sa kamay ko. Yung hawak na mahigpit pero nanginginig. At naramdaman kong natatakot siya. Hindi sa pag-alis, kundi sa posibilidad na baka mawala ako habang wala siya. Ako ang unang nagsalita. Hindi ko sinabi ang mga salitang, "Huwag kang umalis," kasi magiging makasarili ako. Hindi ko rin sinabi ang, "Kaya ko to," dahil hindi ko kayang magsinungaling. Pero sa halip, hinawakan ko ang ulo niya at ipinatong sa dibdib ko. At doon ko sinabi ang tanging pangako na alam kong kaya kong panindigan. Hindi ako mawawala. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan kahit gaano katagal. Dito lang ako. At Papa Dudut, marami ang nagbibiro na ang salitang ganyan ay pang high school lang. Pero hindi nila alam ang pangakong mula sa puso ay may kapangyarihan na hindi kayang unawain ng mga taong hindi pa nagmahal ng totoo. Umalis si Amara kinabukasan. Umiiyak sa tricycle, nakatago sa tinted na salamin, pero ramdam ko ang bigat ng bawat saglit. At ako, naiwan sa puntong kailangan kong pumili. Maghihintay ba ako o magpapalunod ako sa sakit? Pero Papa Dudut, ang sagot noon pa man ay malinaw. Maghihintay ako kahit gaano katagal, kahit gaano kasakit, kahit hindi sigurado ang balik dahil siya ang una kong minahal ng buong buo at doon nagsimula ang LDR namin, ang pinakamahabang yugto ng pagtitiis, pagkadarama, pagkakamis at pag-asang balang araw babalik din siya sa akin. Dear Papa Dudut, matagal ko pong hinawakan ang pangakong binitawan ko kay Amara. Araw-araw, gabi-gabi, sa bawat pag-uwi ko galing school, sa bawat pagdaan ko sa bench kung saan kami huling magkasama, hindi ko nakalimutan ang amoy ng buhok niya, ang tawa niya, ang paraan ng paghawak niya sa manggas ko kapag hindi niya masabi ang salitang natatakot ako. Pero Papa Dudut, kahit gaano ka katatag, kahit gaano ka ka-devoted, darating ang point na mapapagod ang puso. Hindi dahil hindi mo na mahal, kundi dahil hindi mo alam kung may babalikan ka pa. Sa simula, kaya ko. Sapat sa akin ang mga text niya. Sapat na ang ingat ka palagi o minsan ay miss na kita. Pero habang lumilipas ang buwan, unti-unting naging mahirap. Naging busy ako sa second year college. Naging busy rin siya sa pag-alaga sa ate niya. Yung dating araw-araw na kwento namin, naging twice a week. Hanggang naging once a week, hanggang umabot sa puntong minsan ay wala siyang signal o wala siyang load o wala siyang tulog
o wala siyang lakas. Ang totoo, Papa Dudut, hindi ko siya sinisisi. Pero napagod ako. Napagod ang puso kong umaasang isang araw bigla siyang babalik, bigla siyang uuwi, biglang yayakap sa akin at sasabihing, "Love, tapos na ang lahat. Nandito na ako." Pero hindi nangyari iyon. At doon nagsimula ang pinakamadilim na panahon ko. Third year college, may nakilala akong babae si Hana. Masayahin, magaan kausap at sa maraming paraan, nakikita ko kay Hana ang mga bagay na matagal ko nang hindi nakikita kay Amara. Yung presensya, yung lambing, yung simpleng kamusta araw mo na hindi napuputol sa gitna ng problema. Hindi ko sinasabing minahal ko si Hana ng higit kay Amara, hindi. Hindi ako nagmahal ng ganoon muli, pero inamin ko sa sarili ko. Malungkot ako, mahina ako, at naging marupok ako, at isang gabing may inuman, isang gabing dapat ay hindi ako dumalo. Isang gabing dapat ay hindi ko hinayaan ang sarili kong mapagod. May nangyari, Papa Dudut, yung bagay na hindi ko dapat ginawa. Yung bagay na hindi ko dapat ipinagpalit kahit kailan. At hindi lang isang beses. Hindi lang isang pagkakamali, kundi paulit-ulit, araw-araw kong sinasaktan si Amara nang hindi niya alam hanggang isang araw dumating siya. Hindi ko alam na uuwi siya ng biglaan. Hindi ko alam na nakita niya ako nakasandal sa balikat ni Hana, nakatawa, nakainom at nakaakbay pa. At ang sakit, Papa Dudut, ang sakit nang makita ko siyang nakatayo sa pintuan ng hideout, hawak-hawak ang dibdib niya habang tumutulo ang mga luha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, hindi siya ng batok o ng bato. Pero ang pinakamalakas na sigaw ay yung sigaw na walang tunog. Naglakad siya palayo, hindi tumingin sa likod, at doon ko naramdaman ang bigat ng salitang wala na. Hinabol ko siya, hawak ko ang kamay niya, pareho kaming umiiyak, pareho kaming wasak. Pero nang tanungin niya ako, "Totoo ba? May nangyari na sa inyo?" Napayuko ako at tumango. At sa pagtango kong iyon, para akong pinutulan ng kalahati ng kaluluwa. Hindi niya ako sinampal, hindi niya ako sinigawan, pero sinabi niya ang mga salitang hindi ko makakalimutan kahit anong pilit ko. Hindi ko kayang ipaglaban to kapag ako yung nasasaktan, at umalis siya. Nagpahatid sa tricycle, hindi lumingon kahit isang beses, at doon natapos ang kami. Papa Dudut, bumagsak ako, literal, emosyonal, mental. Naging lasinggero ako, naging basagulero. Bumalik sa bisyo. Minsan araw-araw akong umiinom para lang hindi ko maramdaman ang sakit. Tinangka kong kausapin siya. Pumunta ako sa Laguna pero hindi niya ako hinarap at hindi ko siya masisisi. Araw-araw kong sinisisi ang sarili ko. Araw-araw ko siyang pinangarap. Araw-araw kong tinititigan ang mga lumang picture namin. Araw-araw akong umaasang baka isang araw may text siya, may tawag, may miss you, pero wala. At doon ko natutunan ang pinakamahirap na aral: kapag nasira ang tiwala, hindi mo ito basta binubuo sa sorry. Kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. At ginawa ko iyon, unti-unti, dahan-dahan, sugatang-sugata. Nag-aral ako ng mabuti. Nakagraduate ako. Nagtrabaho ako. Inayos ko ang buhay ko. Hindi dahil gusto kong patunayan, kundi dahil gusto kong maging mabuting tao kahit wala na siya. At sa loob ng 4 na taon, pinagdasal ko lang isang bagay: Lord, kahit hindi na siya bumalik, sana maging masaya siya.
4 na taon mula noong huli ko siyang nakita. Isang gabi, pag-uwi ko, may nakita kong babaeng nakaupo sa veranda ng bahay namin. Payat, mas matured ang itsura, medyo malungkot ang mga mata. Pero kilalang kilala ko ang hugis ng balikat, ang pag-ikot niya ng buhok, ang paraan niyang tumingin. Si Amara. Hindi ako nakakilos, hindi ako makahinga. Parang bumalik ang lahat ng alaala, yung bench, yung yakap, yung pangako. Lumuhod ako sa harap niya, umiiyak. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. At doon niya sinabi ang mga salitang tumagos hanggang kaluluwa ko. Tope, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kahit hindi kita nakikita, mahal kita. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik lahat. Hindi ko siya pinilit, hindi ko siya hinalikan, hindi ko siya hinawakan. Tumingin lang ako sa mata niya at sinabi, hindi kita hihilahin pabalik, pero hindi rin ako aalis. Dito lang ako hanggang sa araw na handa ka na. At doon, sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Yung ngiti na matagal kong hinintay. Ngayon, Papa Dudut, habang sinusulat ko ito, nasa abroad si Amara. 3 taon ang kontrata. Hindi madali, pero iba ang relasyon namin ngayon. Mas totoo, mas matatag, mas may tiwala. At oo, magkikita kaming muli. At kapag bumalik siya, ihahain ko na ang singsing at iaalay ko ang buhay na inayos ko. Para sa babaeng minahal ko, nasaktan ko pero hindi ako iniwan sa puso niya. At iyon ang tadhana na hindi ko hinintay kundi pinaglaban. True love wins pero hindi lang dahil sa tadhana, dahil sa pagpili, sa pagsuko ng pride, sa pagbangon mula sa kasalanan, sa pag-amin ng kahinaan, sa paghingi ng tawad at sa pagtanggap ng second chance na hindi mo naman sigurado kung darating pero pinagdasal mo. At kung para talaga kayo, kahit gaano kalayo, kahit gaano katagal, magtatagpo at magtatagpo kayo ulit. Maraming salamat po, Papa Dudut. Tope!